Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, ano nangyari sa atin mga Lodi? So ito Trump to ha, ito yung coins na Trump mga Lods, no? So bakit nagkaganito? Bago tayo mag-start, paki-like muna ang ating video mga Lods, no? No. So ayan, grabe, gravities mga idol, no? So ito yung nangyari sa atin. Bakit nga ba nag-drop yung ating, gusto nyo makita? Yung ating Trump, no? Pero sino ba mga bumili dito, mga Lodi, o nag-trade dito? Ako kasi hindi ako nakapag-trade kahapon kasi saan ba yun? Nag-trade ako dito ng short kaya lang natalo ako ng 20 USD kaya tumigil na ako. Ayan, dito banda Taragis siya, no? So dito profit na ako biglang umataw ng gano'n, nagulat ako. Totoo liquidate yung aking 20 USDT na stop loss ko. So sabi ko, ayoko na muna. Medyo ayoko talaga mag-trade dapat dito dahil nga sobrang volatile mga lods Kaya huminto na muna ako. So ayun yung talo natin kahapon, 26 kasi yung gas, yung P. So 26 USDT talo tayo mga idol, no? So huminto na ako. Sabi ko, sayang, binudega ko na lang sana sa XRP yun. So, ayun na. Bakit daw to bumaba, mga Lodi? Tignan nyo ang crypto bubble, mga Lodi. Ayun si Trump, di ba? Tignan nyo isa. Sino yan? Asawa niya yan. Gumawa rin ng meme coin yung kanyang asawa, si Melania. The official Melania meme is live. You can buy Melania now on melaniameme.com. So, ayan, grabe, no? Alam nyo, mga Lodi, ito, medyo hindi na ako sang-ayon dito mga idol, no? Medyo hindi to healthy sa ating crypto space, no? 2 days, 1 day bago mag-inauguration naglalabas sila ng mga ganito. So alam nyo, yung mga ganito mga idol, talagang ano lang to, kung ano to, pera-pera na lang to mga lods. Di ba? Kasi isipin nyo yung Trump coin mga Lodi, no? So ang Trump coin kasi 80% ng Trump coin is na hawak ni Trump, mga Lods, no? 10% is nasa liquidity pool and 10% ayun lang yung mabibili nyo, no? So once na pagkatapos ng inauguration, halimbawa nagpump to mga Lodi, no? Tapos maraming na pomo, no? Tapos binenta ni Trump lahat yun, o kaya ayaw niya na easy 5 billion agad si Trump, no? Grabe. Alam nyo, ang good news lang dito, ang pros lang dito mga idol is nakikita nyo na si Trump is talagang ginagamit niya yung crypto, mga idol. Hindi siya kontra sa crypto, parang ganun. 'Di ba? So, ngayon pumasok naman yung kanyang asawa, mga idol, kaya yung mga sutoy na yung mga yung mga sutoy na na mga investor nagbenta ngayon, no? Binenta nila yung kanilang mga Trump coin and then bumili sila ng Melania coins, no, mga idol. So, ganun yung nangyayari. Kaya ito, mga Lodi, sinasabi sa inyo kahapon pa, no? Mag-ingat kayo sa mga ganito. Ako, hanggat maaari, ayoko sanang sabayan to, no? Kahapon lang talaga. Nag-trade kasi ako nung una, panalo Kaya nung pangalawa, akala ko makakaisa pa ako. So, natalo tayo ng 26 USDT. So, sabi ko, ayoko na. Mahirap basahin yun. Kaya nga nung nagulat ako dito, nung nag-pump to, sabi ko, uy, wala na, naiwan ako. Sayang talaga to, hindi ako nakasabay. And then nakita ko bumagsak. Uy, bahala ka dyan. So, yun na, hanggang bumagsak na, no? Gumipas yung madaling araw, nag-drop. So, ngayon, nasa $47, no? Gravities, mga idol, no? Ang bilis ng pera dito. Alam nyo, mga Lodi, sa mga ganito, yung mga whales lang, yung mga, lalo na yung mga kasama ni Trump na alam na maglalabas siya ng meme coins. Ayun yung mga talagang pumaldo dyan, mga idol, no? So, hindi natin alam kung ano yung plano nila dyan. Siguro may mga pumaldo dyan, pero hindi ka kasama dun, di ba? Hindi tayo kasama dun. Kasi sila na yung mga una dyan, mga idol, no? So, yung mga nakasabay siguro, swerte, no? Pero, ano yan, kasi risky to sobra. Ganito yung mga nakakaubos ng mga kumbaga, ganito yung mga nawawalan ng loob, yung mga yung mga newbie once na nagulat sila na sumali and then nakita nila profit and then hinold nila, akala nila tataas pa and then nakita nilang bumagsak ulit, natalo pa sila. Doon sila nawawalan ng loob, mga idol.
Yung mga hindi pa masyadong alam, di ba? So itong ginawa ni Trump na to, maraming nagalit, no? Yung ibang mga content creator talagang anong reason ba't ka naglabas 2 days before the inauguration? So hinahype mo lang, gusto mo lang wala na ibang reason, gusto mo lang ng pera, parang ganun yan eh, mga idol. So hindi yung good, no, para sa iba. Ito nga sabi nga dito ni si Michael Saylor to mga idol yung kilala nating Michael Saylor, di ba? Sabi niya rito, seeing Donald Trump drop a meme coin instead of stacking Bitcoin for a strategic reserve. Oh. Tanya na mga lods. So, hindi ko alam kung natutuwa siya o kasi yung parang ano to eh. Paiyak na to eh. Di ba? So, ayan, no, sabi nga dito mga lodi. Oh, ayan. Ito muna pala. Sabi rin dito ni Michael Saylor, Dad, I launched a meme token and hit 20 billion in 6 hours. Biggest in history. Can I borrow the jet now? So si Michael Saylor din na ganun yan. Nag-tweet niyan mga idol. Tapos ito na yon. Ito na yung ating thumbnail mga idol. No? We need Gensler back ASAP. The president just rug us. Ayan. We've been rugged by the President of the United States of America. Day one, Gary Gensler from the Securities Exchange Commission, he was protecting us this whole time. Now, the first day that he's gone, Donald Trump has literally rugged us. That coin is down like over 100% in a couple minutes. You can't tell me that's legal. You can't tell me that's real. We need Gary Gensler back. Si Gary Gensler. I'm starting a petition. I need that guy back in office to protect us from the President. So, gusto niya akala ko si Stifler to eh. Kilala niyo ba yun? Yung sa American Pie, kamukha niya no? Si Stifler, ayan, gusto niya bumalik si Papa Gensler niya, mga idol, no? So, alam niyo talaga sa totoo lang, hindi ko alam kung good tong Trump eh. Medyo nainis din ako dito, mga hindi dahil hindi ako nakasabay mga idol. Kasi parang sabi niya nga, 'di ba? Sa isang saglit lang nagbumagsak, no? Parang kay Hacktoa Girl. 'Di ba si Hacktoa Girl nga may kaso ngayon dahil nagpump tapos biglang bumagsak yung coins niya. So ang daming natalong tao. So ngayon nakademanda siya, hinahanap siya. So ito naman, sabihin na natin hindi naman pero halos 50% yung dinrap nito, mga idol, from $90 ngayon nasa na siya 47, di ba? Almost 50% drop. So ang daming natalo diyan, no? Lalo na baka may nag-trade diyan ng long. GG talaga. Mga lodi, so kung sasabihin natin, legal ba yan? Illegal ba yan? So doon pumapasok yung SEC, 'di ba? Kung tama ba yung ginawa nila. So kayo, eto na lang, kayo ano sa tingin nyo? Tama ba yung ginawa ni Trump? Tas ngayon pumasok pa yung asawa niya na naglabas din ng meme coin. So anong gusto natin gawin diyan? Samantalan tayo, nagbubudeka tayo ng mga malulupit na coins, tas sila, ganyan, di ba? Parang ang bilis lang ng pera sa kanila, mga idol, no? So, ayan basta ako, mga lodi, focus pa rin ako sa XRP. Ito, sobrang inis ni Michael Saylor. Kinausap niya na yung mga administration ni Trump. Hindi natin alam kung ano mangyayari dito. Pero sabi nila bullish daw to, mga lodi, no? So, after nung kasi 'di ba nagkaroon siya ng si Trump, yung mga salitaan niya, ang daming ayan yung mga salitaan niya na ang dami niyan, mga idol. Ayun yung trending ngayon, yung mga nagsasalita si Trump tungkol sa iba't ibang mga issue, kasama na yung crypto diyan, mga idol, no? So, ayun yun So ngayon, after nun, Michael Saylor met with the whole Trump administration cabinet. So hindi natin sure kung ano mangyayari. Mamayang, sabi nila mamayang alauna daw ng madaling araw yung live inauguration ni Trump, mga lodi. So mag-standby tayo doon. Hindi ko lang alam kung magla-live ako. Siguro pwede. Titekin ako habang inaabangan natin yung live ni Donald Trump. Pwede ba yun? Panoorin nyo muna maglaro ng Tekken. Tagal ko na hindi naglalaro. So, ayan Tapos, eto na. Mga idol, dahil nga naglalabasan na yung mga meme coins. Sabi dito ni CryptoBeast, Mr. Beast launch confirm
So, ibig sabihin, pati si Mr. Beast magla-launch na rin ng meme coin. Anak ng kamote naman yan, no? I was the first to post Trump. So, siya daw yung nag-post ng Trump. And I'll be the first to post Mr. Bean coin. Oh, so, ngayon, nag-reply dito si Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Bean tuloy. Mr. Beast. Sabi niya rito, I could probably launch a meme coin and make hundreds of millions of dollars. But I don't know. Just feels icky. I'll pass. Sabi niya, no? So, kasi pinost mo pasaway ka eh. Kung hindi mo pinost, hindi, pwede pa sana si Mr. Beast mag-post. Kaya lang, inunahan mo siya. So, dahil doon, ayaw niya na. Kasi sinabi niya na nga dito, ibig sabihin, kahit sinong sikat na tao, pwede maglabas ng meme coin, kikita ng $1 million at pwedeng mag-rug pull. Mga idol, no? Pag gugustuhin nila, pag sikat sila. 'Di ba? Si Trump, si Mr. Beast, syempre, mga marami talagang ano dyan. Maraming, yung mga sikat talaga, no? Paano si Pope, pag naglabas ng meme yung Pope, malamang maraming bibili. 'Di ba? Mga idol, yung talagang kilala na sa sa buong mundo. Ngayon, may sinabi si Sisi dito, si Zizi. May sinabi si Sisi, mga idol, no, tungkol diyan. Saan na ba 'yun? Wala ata, hindi ko na makita. Kasi tinanggal niya ata eh. Kasi sabi ni Zizi, mga idol, si Zizi ba nag-post nun? Basta ang alam ko siya eh, ang sabi niya, hindi ako maglalabas ng meme coin. Sabi niya, no, I'm not gonna labas the meme coin. May meme coin, no? Pero sa tingin ko, yung mga presidente daw ng bansa, baka gusto maglabas ng meme coin. Sabi nila, mga idol, no? So sa tingin nyo ba, pag naglabas ng meme coin si Bongbong, nakangiwi yung mukha niya, NFT. Ngagba, pangalan ng ano niya, ng meme coins. Yung meme coins niya. Ano, bibilin nyo ba? Mga Lodi? Ngagba coins. Oy, sorry sa mga sa mga sa mga diyan kapula, no? Joke lang 'yun. Oh, si Digong din, labas na the thirds, mga ganun, no? The thirds. The toots. Pag naglabas sila ng mga meme coins nila, bibili nyo ba, mga Lodi? Kikita sila ng milyon-milyon. Isipin nyo, kikita sila ng milyon-milyon, mga Lodi. So, ayun yung, kaya merong SEC, mga Lodi, sila yung humahabol sa mga ganyang agenda, mga idol, no? Kaya lang, ang gumawa, presidente. Ang tanong, legal ba yun? O illegal? Anong masasabi nyo dyan, mga idol, no? So, gravity yung nangyayari ngayon sa crypto. Hindi ko alam nyo, actually, hindi ko talaga alam. Basta ako, focus lang ako sa may utility na coins, mga idol, which is yung alam nyo na yun, yung ating binubudigahan. So, kayo, bahala kayo. Ako, nagtatry lang ako mag-trade. Di ako bumibili ng mga coins yan, Trump, o yung mga kung ano-ano. Ang ginagawa ko, nagtitrade lang ako doon. May stop loss, may risk management, no? Ganun lang. So, pero ang bodega natin, doon pa rin, ganun pa rin. Hindi tayo nagbabago. Ang naisip ko kasi, etong mga ganitong event, no? Yung ganitong mga event, parang eto yung nagpapa-shake out eh. Mga idol. Kasi yung iba sinasabi, ito ba yung ito ba yung last shake out? Sabi nung napanood ko. Sabi nung nagsasalita, hindi ito shake out. At ito yung kumbaga pure manipulation, no? Pure market manipulation dahil nga sinasamantala ng mga big whales, no? Yung inauguration ni Trump, no, na naglabas ng meme coin, sinasamantala nila yung mga taong gustong magkapera, no? Kasi naitanlal, papaliparin nila yung coins eh. So yung ngayon, yung mga maliliit na investor, mga retailer na maliliit, hahabol sila ngayon. 'Di ba? Ngayon, once na umangat na yung coins, okay na, panalo na tayo, saka ngayon ibabagsak yung coin. So, yung mga gustong magkapera, naghahangad ng pera, sila pa yung nauubusin ng pera. Yung mga may pera na talaga na legit, sila pa rin yung kumikita dahil na mamanipulate nila yung market. So, ganun. Kaya dapat daw nating ibalik si Gensler. Ayan. Sabi ni Stapler, taragis na buhay to. Oh, ito.
Naniniwala ba kayo na magre-reach ng $589 yung ating XRP? No? So, ito nga, tingnan nyo. Kasi meron nag-comment dito, panoorin natin ha. Will XRP go to $589? No, hell no. It will never go to $100, let alone $589. Let me tell you why. Go to Google, search coinmarketcap.com. Go there and then search XRP. Click on it. Look at the market cap. The market cap of XRP is $29 billion at 50 cents. It will take $33 trillion to reach $589 and $6 trillion to reach $100. Now, he sounds like a smart guy, but this is a complete, utter misunderstanding of how So, papaliwanag niya kung bakit yung market cap parang hindi siya ganun ka-importante pagdating kay XRP. market cap's inflow and markets in general work. For those of you that don't know, market cap is calculated by taking the total circulating supply and multiplying it by the current price. The idea that it would take $33 trillion to come into XRP to get XRP to a certain price is completely wrong. Market cap does not translate to capital inflow. Now, let me give you an example to make this clear. Imagine a neighborhood with 100 houses. Each house is worth $500,000. That gives that neighborhood a value of $50 million. Let's say I really want one of these houses, so I pay $1 million. Now that entire neighborhood is worth $100 million, $50 million, and I only put $1 million into that neighborhood. That single transaction raises the value of the entire neighborhood. This principle is why in markets, a relatively small amount of money can change the market cap greatly. Now, I'm not saying that XRP could go to 589 anytime soon, but to say it's not because of market cap is completely and utterly wrong. What do you guys think? Want to get thoughts in the comments below? Follow me for more crypto. Oh, ayun mga Lodi, no? So, marami kasi nagko-comment yan sa atin eh. 'Di ba na, tignan mo yung market cap, di ka ba marunong mag-math? Sabi nga no. Tas na yan eh, tignan mo nga oh. Oh, yung mga umiiyak, no? So, ayan, pinaliwanag niya sa inyo, mga idol, no? So, ito, lalo na pag nangyari to, mga idol, no? So, sabi dito ni Bill Morgan, mga Lodi, sa tingin nyo ba mananalo yung anytime pwede nang madrop yung kaso, no? Kasi sabi dito ni Bill Morgan, hard to see how the SEC versus Ripple appeal continues when the soon-to-be inaugurated president issues and promote his own speculative meme coin. Then again, he will have presidential immunity, no, mga Lodi. So, parang sinasabi niya rito, parang ang kulit nun kapag hindi pa rin nawala yung kaso ng SEC sa Ripple. Mismong yung presidente nga naglabas ng meme coin eh. Yeah? Presidente na naglabas ng meme coin tapos yung legit na company may kaso. Oh, 'di ba? So parang ganoon 'yan. Mga idol, 'di ba? So ano sa tingin niyo diyan? Oh, eto naman na. Taragis yung mga malulupit nating idol nagpaparamdam na, no? So tayo, syempre, bodega lang tayo dito sa XRP. So ngayon, si Satoshi, mga Lodi, ayan na. Sa SHIB to, sa mga naghahanap ng news ng SHIB. Yes! Sabi niya rito, that's it. Are you ready for memes with real utility yet? No? Sabi niya, no? Okay, let's give it a few more days. Then we will show you how it's done. So parang may malupit na balak si Satoshi, mga idol, no? So hindi natin, dati once na mag-tweet lang ng ganito yung mga developers, nagpa-pump na yung coins eh. So ngayon lantaran niya ng sinasabi na merong mangyayari, mga idol, no? Siya na nagsabi niyan. Sabi niya nga dito, and lol to the fathers to, yung FUD, no? You think we just build for years for no reason? Parang ginagalit niyo si Satoshi, hindi kayo naniniwala sa kanya. You think we just build for years for no reason? Travel the world and met in person for no reason? For fun? Sabi niya gano'n. For TikTok videos? Sabi niya gano'n, no? Ayun na. LOL, get wrecked, no? So, yung mga walang believe, no? Parang sinasabi niya, have fun being get wrecked. Parang ganun, mga idol, no? So, matindi yung mga nangyayari. Ako, mga Lodi, masaya ako dahil nagpo-post ng ganyan si Satoshi kasi meron tayong SHIB eh. Di ba? So, may hold tayo na SHIB na medyo malaki lang ng onte. Para sa akin, malaki na yun kasi mahirap lang kami. No, mga Lodi, no? So, ayan. So, solid yan dahil parang nagkakaroon ako ng vision ulit na talagang magiging solid yung SHIB, no? Ngayong taon, no? At yun na nga. Tas eto, mga Lodi, ni-repost to ni KGX, no? Shoutout kay Idol Mark Lerma. So, pinuntahan ko ngayon, no? Ito si kay Coach Miranda. Sabi niya dito,
9 million job lost. Critical to be replaced by AI by 2030. Let's train our kids to be ready, okay? Sabi niya ganun. So, ano ba yung mga work, no, na pwedeng pasukan kahit na ano, kumbaga ang nangunguna na is yung mga AI, at ano yung mga job na talagang parang mapapalitan ng mga AI work, no? So ito yung top fastest declining jobs by 2030. So ito yung negative to, mga lodi, no? So yung postal service clerk, bank teller and related clerk. So ito yung mga parang pwedeng palitan, di ba? Data entry clerks, no, ay entry clerks. So parang ano na to, kaya na ng AI. Cashier, administrative assistant, printing and related trade workers. So ayan yung mga ayan, basahin niyo na lang. So ano naman yung mga pwede ka pa ring magtrabaho kahit may mga AI na? Ito, big data specialist, fintech. So puro kumbaga ano to, more on tech to, mga idol, no? AI and machine learning specialist. So sabi nga nila, hindi naman AI talaga yung nagpapatakbo, yung nagko-control pa rin dun sa AI. So ibig sabihin, kapag ang work mo is may halong technology o kaya mong kontrolin yung AI o gamitin yung AI, mas okay kang magtrabaho sa mga panahon na to. No, yung UI and UX designers, renewable energy designers. So ito, puro mga tech to, mga lodi sa technology. So kayo, kung ano yung pwede nyo kunyari, yung mga anak nyo, alam nyo na kung ano yung mga mahirap hanapan ng trabaho sa future. So huwag nyo na silang pag-course ng ganun. Kasi kahit hilig nila yon, baka naman wala silang mahanapan ng trabaho magkaganon dahil AI na yung gumagawa. 'Di ba? So ganun tayo, mga idol, no? So overall, gravities, no? Nagulat lang talaga ako dito sa Melania meme coin, mga idol. Alam niyo, isa pa sa mga nagpalungkot sa akin dito, yung Donald Trump coin tsaka itong Melania coins, mga lodi, pwede mo tong bilhin, no, ng pwede kang gumamit ng credit card. Sipin niyo yun. Ayun, Visa, hindi ka na, parang kahit na walang crypto exchange. So kahit na yung mga hindi marunong mag-crypto, basta meron silang mga Visa, pwede silang bumili nito. Kaya ang daming bumili nung Trump Kasi ganun din yun Visa card, kumbaga pwede kang bumili. So yung mga kahit na walang alam sa crypto, basta meron silang mga Visa, makakabili sila. So ayun sila yung mga na-wreck, mga lodi, no? I don't know kung nakakuha sila o nakapag-take profit sila, mga idol. Pero para sa akin, yung galaw na to, hindi ko alam kung matuto ako dito o magiging bullish ako o hindi. Pero parang hindi Hindi ko ramdam Hindi ko ramdam na matuwa kasi sipin nyo naman 2 days before, di ba, inauguration, talagang pang-hype lang, pang-pera-pera lang, mga lodi. So kawawa naman yung mga nakabili dito sa $90 na umaasa na, uy, wag na 100 yan. Pag 100, pag take profit na tayo, kahit nasa 90 pa tayo bumili, basta mag 100 yan, profit tayo. Hindi na nag 100. Hanggang 90 lang. Ipit. Wala na. Negative ka na. Ilang percent na. 50% plus ka ng talo. 'Di ba? Grabe, no? Ang lala. Ang lala na nangyayari ngayon. So, hindi natin alam kung ano mangyayari mamaya. Malay nyo naman, 'di ba? Mamayang inauguration, mag-pump to. No, mahugot nila yung mga kaperahan nila o makabawi sila mamayang madaling araw. Baka lumipad yan, 'di ba? So, huwag natin masyadong check pa rin natin kung ano mangyayari. 'Di ba? So, ayan, punta na tayo sa mga comment nyo. Ayan, mukhang marami kayong comment Nasaan ba yung video natin? Ito si Trump pala. So, ayan shoutout sa mga nag-comment, syempre, sa mga nag-like ng video natin, mga lodi, no? Love na love ko kayo lahat. Syempre, kung sinishare nyo pa yan, malupit talaga kayo. Kayo na ang love na love ko talaga. Paborito ko na kayo. Pero salamat sa inyo, mga idol. No? So, ayan. Ay, ano nga pala shoutout sa atin kasi na tayo, no? Umabot na tayo ng 20,000 subscribers, mga idol, no? So, congrats kay Jeblo, kung sino man to si Jeblo, congrats sa kanya. Umabot na siya ng 20,000 subscribers, mga idol. Shoutout sa inyo. Pag tayo nag 100,000, mamimigay ako ng ng 10 aksi. Paparapol ko yung 10 aksi ko pag nag 100,000 tayo. May kasama pang yun, cash. May kasama pang cash yun.
10 tig 500 lang. Wag naman, pag 10 tig 1,000, di 10,000 yun. Lugi na tayo. So, ayan. Si Junel Nael, nako, grabe, always talaga yun si Junel Nael. Shoutout sa'yo. Si Hanso Hashashiyabusa. Shoutout sa'yo. Si Kawai, Elmer Protasio, Trump meme coin flash sa bilis. Oh, yun nga, bilis niya eh. Bilis din bumaba. Pasilip sa paborito ng mga lahat, Pepe, no? So, ayan, medyo ano bang sitwasyon ng Pepe ngayon? Medyo negative, men, no? Bumaba sila. Nawala sila sa sa paborito. Naging si Trump yung paborito, mga idol eh. So, ayan Si Claby, shoutout sa kanya. Ayan, medyo wala tayong kahapon comment section, no? Baka pumalag ng matindi yung graph, parang yung seismometer kapag may lindol. Party, the reign of terror, no, as Gary Gensler is over. Oo nga, no? So, wala na si Gary Gensler, but check natin kung anong mangyayari mamayang gabi. Madaling araw pala. Hold the line sa mga hawak ng coins para nga nung people power lang. Huwag magpapasindak sa mga katapat. Barbero pala. Ano yung kakaibahan ng TikTok sa show? Sa ano yun Sa application ng YouTube yun, mga Lodi. Hindi YouTube may-ari nun. Kailangan naman gayahin nila yung TikTok. Short video lang yun, mga idol. Pero alam ko may limit na sila dyan Hindi ko lang alam kung ilang minuto. Hindi ako masyado nag-short Puro pantalon lang. Hindi ako masyado nag-short video. Idol, ask ko saan na complete address ng cold wallet na binilihan mo. Mamaya, i-comment ko na lang sa'yo pag nakita ko. Nung nakaraan, mga Lodi, nakalagay na yun Kung nanonood ka everyday, may kita mo yun. Nag-comment na nga yung crypto bilis dyan Shout si Jan Castillo. Shout out Lodi, nako mukhang delikado na yan meme coin pero congrats sa mga nanalo. Si Jay, sabi ni Jay Si Ronan Nile, sana di nag-sell on news. Sana nga, Tuesday madaling araw, Lods, inauguration. Sabi nga nila alauna daw Wala na akong bonk, binenta ko na. Mga idol, no? Kinompress ko na sa XRP yung iba. Sa Coins PH, inalis nila ang MAGA Trump, no? Kawawa naman yung mga nag-invest dun sa MAGA, no? Sabi babaguhin daw, pero nagtanong ako sa Meta, yung MAGA Trump daw ay babaguhin at gagawin na lang daw na MAGA. At kung may hawak daw ako 100 MAGA Trump, makatanggap daw ako ng 100 MAGA. Iibahin daw nila yung name, pero same lang ng presyo nila. Sa akin, idol, na wala yung transaction pag buy ko dyan. Dapat wala kasi ako niyan mga Lodi. Kasi nga, alam nyo kung ba't di ako bumibili ng mga ganyan. Kasi nga, more on hype mga Lods Alam nyo naman tayo, medyo sure tayo ngayon bibili tayo nung talaga may utility. Siyempre, ang pambayad dyan, stablecoin. Ayan, sabi. Boss, si Rabian yun Paano kung may dati akong BitGet, pwede pa ba ako gamit? Hindi na po. Kailangan yung gumawa ng bago. Ganun unfortunately, ganun dapat. Si Jakul, dati pang pizza lang BTC. Pangbili ng bahay, di ba? Sipin nyo, magkano lang yung benta 0.1 BTC. Magkano yung pizza na bili niya? 10,000 BTC. Ilang bahay na yun. Para pwede na siya magtayo ng subdivision dun. Nakabili ako ng Trump coin, $20 lang para di masyado masakit if ever mag-dump. Magkano kita sa $20? 45 na yan. So, congrats sa mga nakabili sa mababa. Ang tagal niyang kasabihan ng XRP ang pambayad sa utang sa US. Kung re-research nyo, ginawa ng Ripple at ang use case ng XRP, talaga naman malaki possibility na ang XRP ang pwedeng makapagbayad ng utang ng US. I didn't say that this is true, pero malaki posibilidad na ang Ripple ang maging hero company ng US. Si Texama. Shoutout siya yan. Si Rolando. Si Michael Patrata. Shoutout sa inyo. Si Freud. Bumanat ako ng Trump. Pasok ko 3.45 going long. Panalo ka na, idol. Shoutout sa iyo, no? Ito sabi ni idol, alauna daw dito sa Pinas, no? Mamayang madaling araw. Naka 7 digit ka na, Lodi, sa XRP, bodega lang ulit. Ang daming project na
na multi-liar ba to? Multiplier. Congrats na agad, Lodi. More power. So, ayun lang tayo. Ano lang tayo ngayon? Focus lang tayo. Actually, ang pinaka-focus ko lang talaga ngayon na coins, 3 lang eh. Yung dalawa, parang bonus na lang yun. Yung Pepe tsaka yung Floki. Pero ang pinaka-focus ko talaga ngayon, XRP, Doge tsaka SHIB. No? Yung kayo nang binili. Yung SHIB kasi, parang hindi na meme coins yun eh. Yung Doge naman, kay Elon. So, yung XRP naman, ayun na yung pinaka-ano natin. Malupit, no? Question lang kay Jeblo, yung Trump coin, bakit di ko siya ma-out? O kulang yung nilagay? Hindi ko alam eh, idol eh. Paano di ma-out? Ano bang gamit mo? Dapat kumpleto. Paano na natin masasagot yan? Boss, sa Bybit, mabilis din na nalista yung Trump coin na nabili ko. O yun, paldo ka na. O yan o, shoutout kay Michael Estrada o. Tama ba? Michael Estrada pala. O, Michael Estrada, shoutout sa'yo. Manalo ka na, idol. Pabalata naman. Nandiyan yung Gcash ko. Safety na ako sa Trump. $12 na bili. Kaya lang, maliit lang ang nagdalawang isip kasi baka scam. Oh, congrats pa rin kasi ang taas ng lipad niya kung $12 ka nakabili. Si Marcos yun. Lumipad pa ang official Trump token. Oh, ayan na nga. From X, Trump will be listed on Binance. Oh, ayan na. Nalist na. Kaya tumaas sila eh. Lunchendrix TV 52 ata nasa market yung 48 hawak ng Ripple. Okay. O yun na. Nasa escrow, no? Si ano yun si Lunchendrix. ML Supreme, tagal na nila nagti-TikTok influencer, wala pang naipon o na negosyo. Paawa lang mga yan, no? Baka nga, no? Ninoy Taduran. Oo nga eh. Kasi nga gusto ko eh. 1 AM nandyan loads ng 21 dito sa US, 12 PM yung inauguration. So mamayang madaling araw mag-ready tayo. Tatry ko, subukan natin kung makapag-live tayo, pwede naman. Panoorin lang natin si Daddy Trump, no? Kaya lang hindi ba tayo makaka-copyright pagka ganun? Bali, abangan natin sila habang naglalaro tayo ng Tekken, no? Papakinggan natin kung ano mangyayari. Titignan din natin yung chart, kung ano mangyayari sa chart, mga idol. Lods, paki-explain slide yung Trezor Safe 5 kapag transfer mo yung coin sa Trezor, mawawala siya sa platform mo. So, need mo lagi i-connect yung Trezor para ma-open yung coins sa platform. Or pwede mo din ba ma-open yung platform at makita yung coins mo kahit hindi. Kailangan nakakonect. Ginagalit niya si Chris Cilindro eh. Kailangan nakakonect, idol, syempre. Parang ano lang yun eh. Kumbaga ano mo nga siya eh. Wallet mo nga siya eh. So, ayun nga, doon nga siya nagiging safe eh. Hindi siya nakakonect sa internet eh. Diba? So, kung ano man yung mangyari sa internet, mahakman yung buong mundo, hindi madama yung wallet mo kasi nandun siya hindi siya nakakonect. Diba? So, ang gagawin mo, para kung gusto mong bumili o mag-withdraw, i-connect mo siya ngayon sa internet o kung saan man, sa exchange o kung saan man. Kukonek mo siya, doon ka magta-transact. 'Di ba? So, kailangan lagi siya nakakonek. Depende na lang sa ano. Kasi minsan yung ano, pwede Bluetooth eh. Yung Ledger, may Ledger pwede Bluetooth eh. Pero yung Trezor Safe 5, kailangan nakakonek. Ayun nga yung nagustuhan ko sa kanya eh. Hindi ko siya laging tinitignan. Hindi ko siya nakikita kasi kailangan ko pa i-connect. So, hindi ako na-stress. Si Danny Rara. Mylene Mosquito. Shoutout sa'yo. Malilist na sa Binance LOL, hesitant pa rin kayo? O, ayan. Bakit? Hindi ko binasa eh. This the president launching meme coin. Kung gusto nyo safe, mag-spot kayo. Kahit konti, DCA na lang. Ako kasi hindi ako nagpo-promote ng mga coins, no? Lalong-lalo na yung mga ganyang coins. Kasi once na nagkaroon ng abirya dyan, masasagot mo ba sila? O halimbawa, ikaw, parang yung nangyayari, pinipilit mo silang bumili. O ngayon, bumagsak yung coins. Natalo sila. Anong sasabihin mo ngayon sa kanila? Kahit na president coin pa yan. Anong ngayon sasabihin mo sa kanila? Di ba? Kahit yung DCA lang, kung bumaba ng 2021 bull run, people YOLO on unknown meme coin and it hits billion market cap. But now it's Trump and this bull run is not the same. On the past, we're talking institution organization back. Meme coin yan, idol. Meme coin.
Pag sinabing meme coin, mga idol, halos walang utility yun. Depende na lang kung bibigyan nila ng utility. So, yung Trump, anong yung ano niya, anong utility niya? So, ngayon bumagsak. Anong mangyayari sa atin ngayon, idol? Bullish ka pa rin? Hindi mo siguro inaasahan na maglalabas si ng coins, no? Si Melania ng coins. So, paano yan? Si Melania naman ipopromote natin ngayon kasi asawa ni Trump yun. Kaya nga hindi tayo pwede mag-promote ng mga ganyan. Tsaka delikado yan. Kakasabi ko lang sa inyo kahapon. Di ba? Pag mga ganyang meme coins, nakokontrol yan. No? So, kung risk taker kayo, sugalord kayo, bahala kayo. Ganun lang yun. Pero yung sabihin nyo na ipopromote ko yan, hindi ko ipopromote yan kahit si Trump pa may-ari niyan, mga idol. Ako nga, hindi ako bumili niyan eh. Nag-trade lang ako. Di ba? So, ganun lang yun, mga loads. No? Yung may real utility tayo doon, kahit sino pa yan. Balik ko si Gary Gensler eh. Ano ba yan, coin? Ano ba yan? .ph, inalis ang MAGA Trump tapos ibinalik sa portfolio lang pero hindi maka-buy and sell. Wala sa list nila ang MAGA Trump token. So nagkanda leche-leche na yung MAGA Trump kasi may pumalit na sa kanya. Baka Trump sunod. Kay Bitcoin, naloko na ang XRP focus tuloy. Hindi nyo yun, mga lodi, kasi kahit wala pa sila Trump, iba pa mga presidente, yung Ripple, malupit na yan yung technology niyan. So, sa akin nga mga idol mamaya, alauna, pwedeng kumilos ng malupit to, pwedeng lumipad to, and then mag-dump. Pwede rin namang mag-dump to mamaya, talagang mag-dump na, and then after ng inauguration, na-shake out na lahat, saka siya lilipad, iiwan niya na lahat ng mga hindi nagtiwala. So, ganun yan. Probability, game of probability. Hindi tayo, kaya nga may mga risk management na tinatawag, no? So, nasa iyo yan kung paano mo idadalin tong coins na to kung talagang gusto mo si Trump. Di ba? Ganun yun, mga idol. Bahala kayo kung anong trip nyo dyan. Basta kung anong mangyari, sana hindi kayo matalo. Gusto ko manalo kayo. Idol, bakit nawala ang Trump sa Coins PH? Saan napunta? Hindi ko alam eh. Wala sa akin. Wag na kaya gumamit niyan. Pag pumaldo kayo dyan, mawawala lang pera nyo. Tapos wala pa akong coinsp.ph kasi iyo ko dyan. Kaya nga tayo nasa BitGit eh. Mga lodi, check nga natin kung nandito yung MAGA. Wala na rin yung MAGA dito. Wala na nga, no? Lahat tinanggal nila. Ano nangyari? Kasi pag lahat na yan, sa lahat ng crypto exchange, baka hindi crypto exchange yung may problema dyan. Yung mismong MAGA yung nawala. 'Di ba? Kung sa lahat eh. 'Di ba? Wala man lang silang announcement, wala man lang silang check nga natin yung MAGA. May sariling page ba yung MAGA? Wala na. Hapon na. Ayaw ng MAGA. Tanghali na daw. Wala na mga idol. Paano yan? Wala ako nun eh. Sabi ko sa inyo kasi, mag-ingat kayo sa mga ganyan. Sumuko na to. I sold all my XRP. I'm done. Ayan no, ang dami na naman. Ang daming TikTok is back na daw sabi ni Trump So hindi ko pinanood to kasi ang haba, mga idol. Yung highlights lang pinanood ko. So nagsalita pa nga si Elon Musk dyan. So marami siyang sinabi dyan tungkol sa yung files daw kung sino pumatay kay President. Sino ba yun? Yung JFK? Kennedy? Ewan ko sino yun. Basta yun, no? Kaya lang sa crypto, onti lang yung sinabi niya Si Elon Musk nagsalita dyan Galit na yung mga may crypto. Galit na yung mga may crypto. Anak ng, ano ba nangyari sa XRP? Bumalik na ba sa $1? Ano nangyari na? Check nga natin. $3 pa naman Ano ba naman yan? Ang tagal-tagal nga nating 0. Tignan mo, zoom out nyo lang yan Ang tagal-tagal nga nating 0.5 actually talagang nagulat ako dito. Kasi tignan nyo yung guhit ko na bull plug mga idol
Binasag niya yan, eh. Oh. Binasag niya yung bull plug natin dyan, mga lodi. Ayan, oh. Pero bumalik na siya sa gitna, oh. Pero kasi nakaganto yan, eh. Oh. Kaganyan yan, eh. Oh. So, nung nakita ko kagabi, oh my goodness. Wala pa tong ano na to, yung green na yan. Binasag niya, oh. Oh, bear trap pala. Oh. So, ayan, pabalik naman eh. 'Di ba? Ang tagal-tagal nating mga lodi, nag-stay nga tayo dito sa 1.9, no? Layo na niyan. So, okay, masyadong ma-shake out, mainis mga idol. Ano ba naman kayo? Baguhan ba tong mga to, sila Ash Crypto? Ba't ganun yung mga reaction niyan? Yeah? Easy lang mga lodi. Ano daw? Vivek Ramsey is reportedly set to exit Doge. O si Elon na lang mag-isa. Following tension with staff. A Trump insider comments, Vivek has overstayed his welcome. So, check natin. According to CBS, those close to Trump have reportedly been privately critical of Ramaswamy Ramaswamy for weeks, expressing frustration over his lack of involvement in the heavily... hindi, okay lang yan, mga lodi. Si Trump lang naman, si Elon lang naman talaga pinaka-importante dyan sa Doge. Hindi siya importante dyan. Na. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our border will have come. Yun pala, isa sa mga pinag-usapan binanggit ni Trump yon, yung border. No? So, yun na nga. Grabe naman yan. Yo, idol, tanong ko lang kung nakapag-tourist ka na ba sa ibang bansa? Hindi pa, idol eh. Halimbawa, kung paldo, DCA ka na sa crypto, anong kauna-una pupuntahan mong ibang lugar maliban dito sa Pinas? Maliban sa Pinas, siguro Japan. Mga idol, no? Japan. Gusto ko yung magandang yung Thailand, gusto ko rin pumunta doon, mga lods eh. Papa-opera ako. Hindi, maganda daw dun eh. Kahit na maraming doon, maganda daw dun sa Thailand. Mga idol, no? Tsaka sa Dubai. Yung mga gusto kong puntahan. Dubai, Japan, Thailand, Switzerland, mga ganun. Tsaka sa Amsterdam, kasi legal yung weeds dun eh. Hindi, joke lang. Ayan. Bakit? Dito muna ako sa Pinas, mga lodi. Okay lang yan. Siguro kung Japan lang. Gusto ko yung Japan eh. Alam niyo naman lumaki tayo sa anime eh. Pupuntahan ko lahat ng mga doon. Puntahan ko yung Konoha. Puntahan ko yung ano pa ba? Ano ba mga lugar? Shibuya, yung mga ganun, no? Puntahan natin. Puntahan ko ay, sa bagay, nandito na si sa Pilipinas na pala nakatira yun. Si Maria. Si Pyrocus Rock, shoutout sa'yo. $6 boss, future ng MXC. Ayan, sana nga, no? Scam yan, Trump. Yan magiging dahilan ng pagiging bearish ng market this 2025. Pakulo lang yan para mapababa ang market. Planado na nilang lahat yan. Pagkatapos ng ball na nangyari nung isang araw, need nila pababain ng market bago sila bumili ng bulto. Kaya maraming pakulo nang mangyayari. Sabi ni Senpai Madness, pwedeng may point siya dito. Mga idol, kasi napakalapit na ng paangat na eh. So ngayon, yung mga mayayaman, mas gusto nila bumili sa mababa bago umangat, di ba? So kailangan nila ng pakulo. Diba? Nagpapakulo pala yung mga yan eh. Para makabili sila sa mababa. Ayan na mga lodi. Nagkaroon sila ng ball party nung patibol, party ball. 'Di ba? Nagsalita si Snoop Dogg, sila doon, mga magtotropa. Si Senpai Madness yun, Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Ariel Manalastas, shoutout sa iyo. Gigaster, meron kasi in stream ad sa TikTok US, kaya ganun apektado sila. And kung may business ka, laking tulong ng TikTok sa negosyo para sa online store at sa exposure. Yun nga, kaya lang, pinagbawal malas, di ba? Alin ba ang mas maganda bilhin, mga boss? Pepe or Shib?
Oh. Sabi ni Arat Kape, XRP daw. Bilhin mo pareho, tiin puhunan, no? Ayoko magsalita kung anong bibilin, ha? Bahala kayo dyan. Pag-aralan mo, mga idol, si Jben. Basta XRP going to 10,000. Yaman na tayo. Ano nga. Scatter na lang daw. Sabi ni Salad Channel. Nag-TP ako ng 100 XRP kahapon, tapos binili ko ng mababang coins. Yung nabili ko lang sa mataas ang na-TP ko. O, panalo na, $100. Nasa 6,000 pesos din yan. Hindi na mabibili dahil ang halaga ay aabot ng $1 million to $15 million bawat isang piraso ang mangyayari. Grabe naman yun. Pag nangyari yun, isa na tayong whales. XRP. Idol, may Trezor wallet ako. Need ko ba ilipat ang hold sa 76 RP? Anong Trezor nga? O, tama to si Arat Kape. Anong Trezor ba yan, Idol? Si Lorna Cabello, shoutout sa'yo. Lorenzo, Health and Wellness. Naabutan ko yung 17 USDT sa BitGet para sa Trump coin. Kaso natakot ako. Baka mag-rug pull eh. O, yun lang. So, maraming hindi nakaasabay. Maraming naiwan at marami ding bumili nung nasa taas na. Nung na-realize nila na legit nung na-realize nila na, uy, ano nga lang pala yun. No? Siyempre, coins ni Trump yun. So, kailangan makabili ako bago inauguration kasi magpapampi ng inauguration. So, ngayon, bumili ka ngayon. Oo, hintayin ko bukas, magpapamp yan. Kahit na bumili ako ng mga nasa $100 yan eh, magpapampa din yan eh kasi bukas na yung inauguration niya eh. Tapos, pagtingin mo, pagbili mo ng mga nasa 70, 60, laglag ka na ngayon. Ayun, tinatawag na FOMO, no? Fear of missing out. O, sino mga na-FOMO dyan? Nag-pump Solana natin, nag-DCA ako ng maaga, sayang mabot ng 270. Kasi nga, nag-pump yung Solana dahil sa Trump. Diba? Kasi nagpa-pump yung Trump. Eh, sa Solana yun eh. Damn, I'm late on Trump. I enter at 30. Dennis, Trump going to surpass Doge. Na medyo I don't know pero na-surpass niya yung SHIB. Nalampasan niya yung SHIB ng saglit tapos bumaba na ulit siya. Nagulat ako, boss, Jeb, nag-notify sa CoinPH, binuksan ko 1,500 na agad. Paldo malalak, kaso nawala. Maga holder din sa PH coin pero para sa hangin. Okay na. Due to rebranding. Yun na nga. Hindi ko mismong yung maga na yung may niyan pakanaan yan mga lods, hindi na yung mismo mga crypto exchange Kasi nag-announce pa sila ng rebranding. So sila na may control nun. Mga lodi. Hindi naman, hindi pa alam Wala pa. Pag bumalik, malamang hindi. Pero mababa na yun. Sir, bakit po sa CoinsPH yung Trump nag-update din, naging MAGA Trump na po name? Nag-Trump tapos until now hindi pa nakakapag-trade po doon. Ganyan talaga mga platform sa Pinas. Pag may to the moon na coins, biglang tumaas ang market, bigla update para hindi makatipi. Tama. No, kaya nga ayoko dito sa PH Di ba? Kaya nga meron tayong sariling wallet para hindi nila nahuhuli. Ayun yung pagkakaiba ng mga exchanges sa wallet, no? Ngayon alam nyo na. Pag may sarili kang wallet, nasa iyo yung asset mo, hindi nila makokontrol. Pag nasa crypto exchange yan, pwede sila mag-update, di ka makapag-withdraw. Pwede nila ma-hold, di ba? So, mas maganda may sarili kang wallet. Good for hold. Kasi yung mga crypto exchange, ginagamit yun for trading. For buying, no? Thank you, Papa Trump. May mga panalo pa rin pala dito kahit papaano. Si Danilo. Si Senti, hindi nakasabay. Regner Yumague, 5250. Lods, okay ba yung Polygon Matic? Naku, mukhang naiwan na yung Polygon May Polygon ako dati, pero binenta ko na, no? Nung nag-even ako sa Polygon, binenta ko na
Kasi nga, ang bagal ng galaw, no? Siyempre, ang ipambabayad ni Trump is Bitcoin, is store of value nga, di ba? Hindi ka ba nanonood sa akin, idol? Si ano na nga nagsabi, yung mga lods, sa bagay, lang. Pero iba pa lang. Sabi kasi ni sino ba to? Ethereum. Founder ng Ethereum. Vitalik, XRP is yung Internet of Value, no? Pero yung store of value, Bitcoin, no? Pwede naman Bitcoin, lahat naman tayo niyan maapektuhan, eh. No, sabi ko nga mga idol, iba kasi yung Bitcoin para sa akin digital gold. Tapos si XRP, digital money, parang ganun. So, pwede niya ipambayad yung gold, pwede niya ipambayad yung money, depende sa kanya 'yun. Thank you, Lodi. Winning tayo sa XRP nito. Kaya lang, bumagsak ngayon, Kelvin, eh. Pero okay lang yan. Just hold lang. No? Ganun talaga. Yung Gala Idol, ano masabi mo? May chance naman yung mga yan, mga Lodi, ngayong bull market. No? Kasi hindi naman talaga magsasabay-sabay yan, eh. Magkakaroon ng season yan, no? Meme season, alt season, mga GameFi, mga game na coins, magtataasan din yan. Iikot lang naman kasi yung asset dyan, eh. Bybit, meron na boss kagabi. Boss, paano gawin yung DCA? DCA is dollar cost average. Maglalagay ka lang ng pera. Hindi yung, kunyari, meron kang 100,000. Hindi mo yun ilalagay ng isang bagsak lang. Hatiin mo yun, kunyari, sa loob, every week, babawasan mo siya ng 10,000, tapos maglalagay ka every week. So, pag ganun siya, DCA ka lang, no? Mataas, mababa man, basta lagay ka, ganun. Ayan na, pinaliwanag na sa'yo, mga idol. Si Jampot Solupa, mga pangalan yan. Si Jun ka na lang, simula ngayon. Dakorsky, salamat idol sa update. Shoutout sa iyo. Only popcorn. 21 ata sa Pilipinas, 20 sa US. Yes po. Alauna daw. Basta bodega lang ng bodega sa mga meme coins or altcoins na may big potential. So ayun nga, dapat alam nyo kung ano yung may mga big potential. Nakabili ako ng 5 shares ng Trump kay Jeblo. Yung halagang $15 siya. Inisip ko kung sakaling bumagsak, balato ko na lang kay Trump. Ngayon, paldo ka na. Kahit na mababa ngayon, kung $15 ka nakabili, panalo ka pa rin. Nasa 47 na price, pero una ako bumili sa 34 lang. Congratulations. Si Tom Sight at si Chirico. Ninoy Taduran. Shoutout sa'yo. Okay na, malapit na to. Salamat Idol Boss Jeb sa shoutout. Si Jeffrey si Cristobal. Si Lace Play. Na-list pala sa Kraken Binance. Nga, kaya lumipad, no? Boss Jeb, nilabas ko lahat ng coins ko. Trump na lang. Ano nangyari sa'yo? Panalo ka ba, Senji? Gawa din sana ng meme coins ang Pinas. Naku, wag na. Wala kang aasahan sa mga yan, mga lods, no? Mas maganda yan, ibang TikTok, mga toxic. Pwede pa naman sila mag-OnlyFans. Grabe ka naman, bad boys ka talaga, eh. Si Ronin, basta sobrang taas na ng lipad, masyadong risky na pasukan yan. Lesson learned na sa nakaraang 2021 bull run katulad ng Crypto Blade. From 60 pesos, naging 9K pesos. Rek mga pumasok sa tuktok. Malamang, ubus talaga yun. Parang namigay ng pera yun. Bumili ako. Pag sabi ni Boss KGX sa price ng 2022, tapos kanina ulit nung sinabi ni Boss KGX na baba pa mga altcoins, bumili ako ng 46 sa 70 bigla. Panalo. Shoutout sa'yo, Mr. Nem, ha. Skylab, shoutout gawa na din crypto coin. Si Jollibee. Jollycoin ang name. Pwede yun. Kung may utility siya, pwede mo siyang ipambayad sa Jollibee. Pwede yun. Malabo yan. Bakit ang BTC kahit 1K pesos nakakalusot pa rin? Maliit lang supply. Masyadong demanding or makasarili ang iba or gusto lang nila sirain para walang bumili. Ewan ko kung ano yung sinasabi mo, idol. Yung trade ba sa sinasabi nyo, boss, kahit nasa spot lang or okay lang ba mag-spot muna Monday, Tuesday? Pwede naman, idol, no? Pwede naman yun. Si John Michael Carlos, shoutout sa'yo. Mark Joseph Navarro, burado na rin na TikTok. Burado na raw.
Nag-hype na naman si Jeblo. Oh, Jeblong takot takot sa boss niya. Anto? Oh, may swangit ka daw. Oh. Swangit ka daw. Ano natin to? Print screen. Ayan. I-print screen natin yung mga kepwang. Ayan. Kaya kamustahin natin yan pag mga naiwan na sila. Boss, gawa ka ng channel mo para di ka nainggit kay Boss Diablo. Ayan, gawa ka, kepwang. Ayun sinasabi ko sa iyo eh. Puro ka lang ganyan eh. Puro ka lang ganyan eh. No? Siguro nasunog. Kasi tanga mag-trade. Nabenta ko XRP ko, bili ako ng meme coin. Simon, ako. Ingat kayo sa mga bagong coins sa mga lodi. Ako. Hold Trump, tas sell 1 week. Ang dami nating ngayon Ang dami nating basher ngayon natin, i-feature natin. Ay, hindi yan. Feature natin. Diyan na. Dito ko pinipaste yung yung aking hindi yan. Easy ka lang, boy. Yung naman eh. Ayan. Mainit ka din eh. Ayan. Ayun yung mga masarap na bisitahin. Ayan. So marami-rami na tayong na print screen Ayun yung mga bibisitahin natin pag yung ingit na sila. Yung iiyak na lang. Nalaos na si XRP dahil kay Trump. Wala na nga. Actually, nagulat ako nung naangatan niya si Shib Mga idol Pero saglit lang. Nas bumaba ulit, di ba? So, ayun. Pa rin. Tumibay pa rin si Shib. Shoutouts Boss Jeblo watching from Malta, Europe. XRP at Dodge to the Moon. Ayan, si Michael Jerome. Ayan, shoutout sa'yo. President Donald Trump inauguration ceremony will begin at 9:30 AM Eastern and 10:30 ba dito, Senji? Sure ba yan? Ba't nung iba 1 AM daw? No, naku, maguguluhan tayo mamaya niyan. Bale, titignan natin mamaya. Nag-times 2 lang ako, idol sa Trump, exit na ako, swap sa Arkham. Ayan, basta mga nag-profit ka na, pwede na yun. Mga idol, at least umalis kang profit, di ba? Ronald Hermo, shout out Kuya Jeb. Ayan si idol. Shout out sa'yo. Nakasabay ako Lods 4 hours ago pagtapos ng post ni Trump sa X account niya. Lahat ng feed sa X account ko regarding sa Trump token nakabili ako. Uy, panalo na si idol. Isipin mo, umabot ng 500k ka idol. Grabe ka naman idol. Balato naman dyan. Ay idol, paki-review mo nga Balay Crypto ba yan? Ano yan, idol? Mamaya, tignan natin yan. Magsusundo na pala ako. Idol, paano malaman if under ako sa BitGet? Merong UID yan, idol. Nachi-check yan ni KGX pag may UID ka. No? Tama ka doon, Lods. Antayin natin yung inauguration ni Papa Trump sa 21. Magkakaalaman na. Tama, Ronwell, no? Bumaba man or tumaas DCA ng DCA sa XRP, maniwala ako sa utility ng XRP. Tama yan, John Nabila. Anan. Hay nako, meme coins ni Lolo, wala naman lang kaabog-abog basta nag-boom. Kaya Kaya may pag-asa tayo kay XRP, kapit lang para naman may pera in the future, sabi ni Anan. Ayun, gravities, no? So, eto overall mga idol, dahil nga meron tayong bumaba na agad si Melania Coin. Lumiit na. Naging negative na. Kita niyo yan, ang bilis lang So yung mga galing kay Trump na bumili dito, baka nasunog pa sila dito. Mga idol, ganun kabilis ang mga meme coins, mga lodi. Kaya sinasabi sa inyo hindi ako nagpo-promote ng mga ganyang meme. Kahit nga itong si Trump kahapon, di ba sabi ko, hanggat maaari, wag Tradean nyo lang kung gusto nyo, kung kaya nyong tradean. Pero yung bibili kayo ng malaking parte ng portfolio nyo, ilalagay nyo dyan. Ako, negative yan. Tignan nyo kanina, kulay green pa na malaki to. Ngayon, kulay red na malaki. GG na. So, hintayin natin mamaya.
Mamaya, malay nyo yung mga galing dito, bumalik na rito kay Trump. Mabalik ba yan? Oh. Pag umangat yan mamaya, mga idol, baka yung mga naipit dito, makabawi na sila. Ha? So, ganun-ganun lang yan, mga Lods. No? So, ayun yung ating news ngayon. Mga idol, sana na-enjoy nyo, mga Lodi. Kailangan bang bumalik ni ano? Kailangan bang bumalik ni Gary Gensler para maiwasan yung mga ganito? Mga Lods, no? Sana hindi na. No, ayan. So, ayan. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Kita-kits tayo ulit bukas, mga Lodi, no? So, paki-like ng ating video at huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa mga gusto ng ganitong content. Everyday balita tayo sa crypto natin. Kita-kits tayo bukas, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. What's up?